ang dami kong mga naging plano sa buhay ko na parang itatry ko siya and then after some time, ititigil ko siya. Siguro mga halfway, ititigil ko na siya kasi pwedeng nabobore na ako or pag nakuha ko na yung pinaka-skill, hindi ko na papalawigin yung knowledge ko about specific skills or hobbies. Parang tinitigil ko siya. Pag feeling ko nakuha ko na siya, ititigil ko na siya. May ganun ako eh. So, ayun ang pag-uusapan natin ngayon. Hi guys! Welcome back to my podcast channel. Maraming salamat sa panonood ng video na to. Kung nandito ka ngayon. Hello, I'm John and welcome to my show which is The Flip Page. So, welcome guys sa aking channel, sa aking podcast channel. And kung bago ka dito, please like and subscribe my channel para naman, di ba, lumaki-laki yung community natin. So, ayun na nga. Pag-usapan natin ngayon is yung mga plano natin sa life natin. Parang, bakit hindi nagiging successful? And bakit bigla tayo nakakaramdam ng boredom? Tapos, hanggang sa hindi na lang siya natin ginawa. Hindi na lang siya ginawa ulit. So, bakit ganon, guys? So, normal kasi sa mga tao na magkaroon talaga ng season for everything. Like, for example, this season, gusto mong itry mag-guitar. For example lang to ha. And then, next season mo is gusto mo naman ng bagong hobby. Like, gusto mo naman mag-fine arts, gusto mo naman mag-painting, ganyan. Normal yon kasi naghahanap lagi yung tao na ng bagong skills. And meron tayong ganong parang cravings na parang pag na-inspire tayo, for example, may napanood tayo ng ganito, gusto natin siyang itry kasi parang ang amazing sa ibang tao. And pag ikaw na yung gumawa, pag medyo nasa surface ka na, biglang, pag nakaramdam ka na ng hirap, parang bigla mong marirealize, hindi pala madali. So, normal yan, guys. Pero ako, ang isasuggest ko sa inyo, gawin nyo lang ng gawin kung ano talaga. Pag may naisip kayo, gawin nyo lang ng gawin. Kasi, nalay nyo, diba, sa 100 yung trinay, isa dyan mag-succeed kayo. So, ayun nga. So, ang tawag dito, meron ako dating season na parang paiba-iba din ako ng gusto. And, for example, this season, based to sa naranasan ko talaga. For example, this season is gusto kong painting. Tapos after 3 months, hindi ko napapansinin yung mga gamit na binili ko. Ang next naman gagawin ko, for example, is gusto ko mag-gym. So, ang gagawin ko, magpapamember ako or bibili ako ng mga, ito nasa harapan ko ngayon, mga dumbbell na hindi ko na siya ginagamit. Napagsawaan ko na lang siya. And then, after nun is gusto ko naman basta ang dami kong trinay. Siguro sa isang nag-success lang ako is yung makeup. Parang naging career ko siya for a time before pandemic. Parang inabotin ata ko ng 10 years na naging makeup. So, ayan. Pag nai-inspire talaga ako, gusto ko siyang itry. Tapos, yung iba, hindi ko na pinagpapatuloy. So, anong gagawin mo pag na-experience mo yung mga ganon? Yung paiba-iba ka ng gusto sa buhay or paiba-iba ka na hobbies na gustong gawin. So, meron ako ditong 5 tips. As a person na gano'n na nga yung na-experience ko before. Kasi parang tinigil ko na siya hindi ko tinigil yung mag-explore ng bagong gagawin. Ang tinigil ko na is yung maging impulsive. For example, bibili ako. Basta, mamaya, pag-uusapan natin yan. So, anong gagawin mo sa mga ganong pagkakataon na paiba-iba ka ng gusto? So, akala ko dati, ako lang yung gano'n. Yung parang every season, iba-iba ako ng gusto ng ginagawa. Yun pala, nakikita ko sa TikTok and sa iba na naranasan din ng ibang tao yun. So, ayun na nga, ang natutunan ko doon is, ito na yung tip number 1 natin is, with that, tanongin mo muna sarili mo kung gusto mo talaga yan. Or parang nai-impulsive ka lang. Parang, di ba, makita mo lang sa ibang tao na ganon, tapos gusto mo na agad. Is, baka kakaisipin mo madali. Yung pinanoodan mo ng specific field na yan o ng hobby na yan, ginagawa na niya ng matagal na. So, baka kasi madali tingnan sa kanya. And pag ikaw, trinay mo na, bigla kang manawa. Or bigla kang sumuko halfway kasi nga, hindi pala madali. Ganon. So, tanongin mo muna sarili mo talaga kung gustong-gusto mo yung bagay na yan. Bago ka mag-move on sa second part. Yung second part naman natin is, kung yung specific hobby mo na gustong pasukin is, hindi kailangan ng malulupit na gear. For example, gusto mong mag-vlogging. Huwag ka muna bumili ng mga high-end na gears like yung camera, mga SLR, lighting. Practice with what you have. Yun muna yung parang,
masasuggest ko sa'yo, gamitin mo muna yung mga bagay na meron ka. Tapos, itry mo. Pag na-enjoy mo siya sa loob ng 3 buwan, doon, tsaka ka na bumili ng malulupit na gamit. Pero, hanggat hindi mo pa talaga nasure sa sarili mo na talagang gagawin mo yan in the next 5 years or 10 years, wag muna. Itry mo muna. Pag may gusto kayong gawin, guys, itry nyo muna sa mga gamit na meron kayo kasi makakaiwas kayo sa paggastos, ganyan, and hindi na madaling anuhin yung pera ngayon, kitain yung pera ngayon. So, ayun. And kasi guys, pag meron tayong gustong hobby, under pa rin to ng number 2 natin. Pero pag meron tayong gustong na hobby is inaantay natin dumating lahat ng gamit muna bago tayo mag-start. For example, gusto mong ano magagawin natin? Gusto mo mag-vlogging. Inaantay mo muna maging perfect lahat ng gamit mo or dumating lahat ng mga pinag-order mo online bago mo simulan. And hanggang sa wala ka na lang na simulan, hanggang sa bigla ka na lang din na kasi nga ang tagal dumating, di ba? Iba ang tagal dumating or yung iba pinag-iipunan mo pa. So, ganun talaga. Kailangan gawin mo muna siya sa mga gamit na meron ka. Huwag mo na antayin, gawin mo na siya agad. Pero, kunyari naman, ang kailangan mong, for example, gusto mong mag-fine arts. Nag-fine arts din ako dati. Wala ka naman talaga mga canvas or painting sa bahay niyo. Diba? Gusto mo talaga, for example, oil painting yung gusto mong pasukan. Bili ka lang ng mga bili ka lang siguro ng mga mumurahin. Yung mga hindi ka masyadong gagastos. And pag doon na-enjoy mo siya, tsaka mo lupitan yung gamit mo. Yun yung sasuggest ko sa inyo. The lesser the asset, the better sa first phase. And then, pag na talaga namang naramdaman mo na, doon ka na bumili ng malulupit na gamit. So, pinauulit-ulit ko yan kasi dyan ako nagkamali before. Kasi, bibili ako ng malulupit na gamit hanggang sa gumagastos na ako ng mga, sabihin natin, 5K. Kasi hindi ko naman papansinin after 3 months. So, ayun, ang dami ko na sayang na pera before. And sana, trinay ko muna. Ayun. Yun lang, guys. Learn from my mistakes. And then, yung number 3 naman natin is, sabi sa Atomic Habits is, meron talaga sa isang habit or sa isang hobby o kung ano man yung ginagawa natin. Meron talaga siyang phase na nabobored ka. Yun yung boredom phase. Yun yung kailangan natin ilabanan. Kasi after ng boredom phase, nandun na yung success. Pag bigla ka na bored tapos hindi mo pinagpatuloy, natalo ka nung sarili mo. Natalo ka ng katamaran and whatever. So, meron talagang boredom phase lahat ng ginagawa natin. Kasi parang nagiging habitual siya eh. Pag ikaw araw-araw mo ginagawa yung specific na bagay, nagiging habitual siya. So, parang ang nangyayari sa utak mo, kaya mo na siyang gawin na hindi masyado nag-iisip. Yung ganong feeling, guys. Na-feel niyo na ba yan sa work niyo before? Pag meron kayong bagong inaaral, parang ang saya niya sa una, tapos pag gets mo na, bigla na lang gumagalaw yung mouse mo or yung kamay mo kasi alam mo na yung ginagawa mo. So, doon na pumapasok yung nababoard ka na. So, kailangan natin labanan yan kasi pag, nagpatalo kayo dyan, ititigil niyo yung ginagawa nyo. And pag tumigil kasi ginagawa nyo, hindi nyo nakita yung alam niyo yung feeling ng tinamad ka bago ka mag-success, yung ganong feeling. So, ganon. Parang bago mo na-achieve yung pagiging successful sa isang bagay, tinamad ka, so tapos nagpatalo ka. So, hindi mo na tuloy nakita yung after the horizon na 'di ba? Mali mo makilala ka pala dyan sa specific na bagay na 'yan. Pero hindi na nga nangyari kasi nga tinamad ka na and na-bored ka na tapos tinigil mo na. So, kailangan natin labanan yung boredom phase na mga hobbies na pinapasok natin. And number 4 naman natin is, pag nararamdaman nyo na nga yung ganyan, na parang nade-demotivate kayo sa isang bagay or sa isang specific na bagay, i-remember nyo lagi na kung bakit tayo nag-start. Kung bakit nag-start ka sa bagay na yan. Pwedeng yung bagay na yan is ginawa mo yan para makatulong sa family mo. For example, business, yung gusto mong pasukin. So, i-remember mo kung bakit ka nag-start dun sa bagay na yon. And i-remember mo yung dating ikaw na unang beses pa lang ginagawa yung bagay na yon and na-excite ka pa. Right?
So, para mag-succeed talaga sa isang bagay, I think talaga na dapat lagi mong tatandaan kung bakit ka muna nag-start. Kasi with that, mamotivate ka na magpatuloy kasi yun nga, malayo ka na. Kasi pag meron tayong bagong ginagawa, guys, na bago, sa una talaga, exciting siya. Tapos, ang dami mo ng mga nai-imagine na mga bagay na in the future, baka, di ba, na nai-imagine mo na yung version na ikaw na successful ka dun sa field na yon. And, ayun, lagi lang natin na-remember yung mga time na nag-start tayo dun sa bagay na yun. Kung bakit tayo nag-start dun sa bagay na yon. And with that, mamamotivate tayo ulit na talaga namang persevere sa mga field natin in life na pinapasok. So, ayan. And number 5 natin is just continue, guys. And just show up. So, hindi nyo kasi alam kung mamaya next sa wala is yung, di ba, mag-succeed ka na. One step at a time. Tapos hindi mo alam kung malay mo kinabukasan andun ka na sa pinaka-dream mo or what. So, kailangan talaga mag-show up ka lang na mag-show up, mag-continue ka lang na mag-continue, and then, ayun. Nararamdaman ko naman pag talagang meron kang perseverance in something you like, lalo na in something you love, nararamdaman ko naman na meron siya success. And lalo na pag guided ka with the Lord. Talaga naman. Lalo na pag tinawag ka dyan sa specific na yan, na bagay na yan. Talaga namang may success. Sumakses ka. So, yun lang, guys. Hirap na hirap ako sa topic na to, ha? Parang wala akong nasasabi. Maraming salamat, guys, sa panonood ng aking podcast for today. And ang dami ng lamok. And ayun lang. Please like and subscribe this channel para lumaki yung natin community. And ayun lang, guys. Maraming salamat sa panonood ng aking podcast or pakikinig ng aking podcast. And see you again on my next video. Bye-bye!